It's a healthy Saturday once again dito sa Bantay Kalusugan. Ayan, live na live. Kaya nahuli pa yata kami nagkukwentuhan dito. Nahuli ako sa queue. Okay, live na live po tayo at pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Fayap Chulay, at eto na naman, tawagin na ang mga kamarites dyan, ng mga kababaihan. Kasi ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga babae. Ito ay nangyayari lamang sa babae. Iba po yung panglalaki. Ano nga ba ito? Siyempre, babae lang naman ang merong menstruation, di ba? So, babae lang din ang pwedeng magkaroon ng menopause. So, sa mga LGBTQ na gusto rin ma-feel, pwede rin naman. So, sa atin ngayon, mabuti pinaunlakan tayo kahit last minute ng isang obstetrician, gynecologist, at hindi lamang yon ha. Siya ay isang espesyalista pa rin sa larangan ng pag-ultrasound ng mga kababaihan. Ayan po ha. Iba kasi yung radiologist na nag-ultrasound para sa lahat. At iba rin po yung mga nag-ultrasound ng pangkababaihan lang tulad ng may sakit at saka pagbubuntis ng isang babae. So, nasa atin ngayon ang isang graduate ng Kaiskako sa UP-LB at cum laude ha, ng BS Zoology at nagtapos naman ng medisina sa PLM, Pamandaasan ng Luzon ng Maynila. So, isa siyang obstetrician, laging tinatawag natin OB, gynecologist o OB-GYN, at isang OB sonologist. Ito ngayon nasa atin si Dr. P. Joy, Patricia Joy Perez Torio. Hello. Ayan, buong buo. Good morning, Dr. P. Joy. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's an honor to be here. OB at your cervix. Ayan, OB at your cervix. Ang cervix po ay isang parte yan ng ating reproductive system ng mga kababaihan. Yan po yung sa pap smear. Yes, tama Yan. po. At simulan na nga natin yan. Reproductive organ. Pap smear muna. Kasi akala nila, paglilinis daw yan. I-correct natin muna. Hindi po siya isang paglilinis ng ating cervix. Actually, it's a screening tool po para ma-detect po natin ang early changes sa kwelyo ng matres na maaaring mag-lead po sa cervical cancer. So, yun. So, kwelyo ng matres, hindi po nililinis dahil kumot may cotton swab, diba? Na nilalagay na ganun sa bed, nilinis na po. Opo. Hindi po yun isang paglilinis, kundi isang screening tool, the earliest screening po na pwedeng gawin para malaman kung ang isang babae ay merong cervical cancer. Tama po yan. Pero ang pag-uusapan po natin ay related rin naman dyan. Kasi, syempre, menstruation. Ano na ba ang nararamdaman ng isang menopausal at paano ba nangyayari ito? Sige. Ang menopause po, yun po yung karaniwang tawag sa menopause. Pero actually, yung sintomas ng menopause ay mas angkop tawagin ng menopausal transition. Ayun. Opo, nag-uumpisa po ito sa edad na 45 hanggang 55 years old po. 45 to 55. Naku, Opo. pasok na ba ang ating mga listeners Relate dyan? na po ba sa edad? Edad pa lang po yun. Edad pa lang yun, wala ha? pang sintomas. Wala pang sintomas. So, yung mga 45 to 55 ay merong transition na tinatawag. Yes, opo. Pero pwede ba ito mapaaga? Maaari po itong yung age ng onset po ng menopause ay maraming factors, no? Pag-usapan natin yung genetics. Kung ilang taon po, usually ang inyong nanay na nag-menopause, malamang din po na kayo rin ay ganong edad mag-umpisa ng menopausal transition. Pwede rin pong age at menarche or menarche ay ang edad ng pag-uumpisa ng inyong menstrual cycles. Alalahanin ang nakaraan, kailan ang Kailan ang unang menstrual na menstruation nyo? The earlier po nag-umpisa, maaari din pong mas mapaaga.
ang age ng onset ng menopausal transition. Ayun. Opo. Kasi 'di ba meron na ngayon 9 years old pa lang. Nagme-mens. Nagme-mens na nako, asal ko menopausal. Nagme-mens. Yan po yung kaya importante unang araw ng at saka yung edad kung kailan ka unang nagkaroon ng menstruation. Opo. Kasi tinatanong po yan during your pregnancy Tama. and Opo. part of reproductive health ng isang babae. Yes, Kaya tandaan nyo, that is ikalendaryo right. nyo Opo. na yan. Opo. So, Doktora, magbabati muna tayo ha kasi meron ng mga bumabati. Ani Karunungan Gico is watching. Good Wow, morning hello, po, good Doktora morning. Glenna Fe and your guest. God bless po. Leandro Bawika, good morning po. Gandang Doktora Glenna Fe and guest. Oh, good morning. Thank you. Good morning po. Ayan, so marami pa. Kung may mga katanungan kayo, ay i-comment nyo lamang at malinawagan natin libreng konsultasyon. Ito nga ang ating si Doktora P. Joy na isang OB at your cervix. So, ayan, mabalik tayo. Doktora, sabi nga, at the age of 45 to 55, Tama po. ay, yun na yung transition. Yes, tama. So, ano ba ang mga nararamdaman ng isang nasa transition period ng papuntang menopause? Opo, magandang katanungan po yan, Doktora. So, sa edad po na yon ng mga babae, merong physical changes at emotional challenges na mararamdaman. Start po tayo, Doktora, sa physical. Ano po? Oo, physical. Physical. Ang pinaka-common na reklamo po ng ating mga kababaihan at that age is yung mainit na pakiramdam or hot flashes. Yan, hot flashes po. Actually, Dr. Pijoy, sa panahon ngayon, at saka ang edad ko, medyo pumapasok na dyan. Ayan, ni-reveal na ang edad. Reveal. So, sabi ko, bakit parang pinapawisan na ako? Yes, opo. Nagtanong tuloy ako sa mga kasama ko sa bahay, bakit lately pinapawisan ako? Ang sagot sa akin, Doktora, talagang mainit po. Akala ko, baka nag-hot flashes na ako. Pero sabi, Doktora, talagang mainit po yung panahon. Opo. Oh, Ayan. ano ba kasi yung hot flashes na yon? Oo, ano ba kaibahan nung hot flashes sa mainit lang na panahon? Opo. Yung hot flashes po ay rapid and exaggerated response ng katawan para i-dissipate yung heat na nasa loob ng ating katawan. No? So may mga triggers po ito katulad ng anxiety, ng stress, ng temperature ng environment, o pwede rin mga kinakain katulad ng may maanghang kang nakain, or yun nga po, or may mainit kang nainom, like kunyari may party, may alcoholic beverage, tumataas yung core temperature ng katawan. So these can trigger a hot flash. So paano ba nararamdaman yung hot flash? Pwede siyang tumagal ng 30 seconds. Sa loob ng isang minuto, pwedeng mangyari 3 beses. Or pwede rin naman sa gabi, mga twice mangyayari sa gabi, or in a week, twice a week. So, depende po sa karanasan ng babae, hindi po pare-pareho. Pero yun po ang pakiramdam. Sudden, exaggerated, and rapid heat ang mararamdaman. Mamumula po ang skin sa inyong face, At sa saka sa neck, sa bibig. upper body. Opo. Tapos, magpapawis ng malamig. Opo. Malamig ang pawis. Mm-mm. So, mainit ang pakiramdam, pero malamig yung pawis Malamig, nila. oo. Ayan. Cold sweats. Tama po. So, mainit na mainit yung pakiramdam nila na parang bakit sila, yung mga kasama mo, Hindi naman. sila naiinitan ng ganun. Yes, tama. Kaya ako nagtanong nun mainit ba talaga? Mainit ka. Hindi pala talaga, mainit lang talaga. oo. So, halimbawa, nasa kwarto kayo, kasama mo ang iyong mga anak, naka-aircon, pero ikaw, naiinitan. Meron, opo. May sudden feeling na mainit and then cold sweats and then mamumula. Ayun na Opo. para kang basang-basa na ng pawis Mhm. na hindi mo maintindihan. Naku, dyan na kinakabahan ang ating mga kababaihan. So, papasok din dyan ang anxiety, di ba? Tama po. So, huwag kayong maalarma. Kapag nakaramdam ng ganyan, kalma ka lang. Ayan, kalma ka lang. Oo. So, ibig sabihin, nasa transition period ka na. Transition period. Yan. So, normal po na mararamdaman. Hindi kayo kakaiba sa iba na, bakit ganito? Bakit meron ako nararamdaman? So, yan po ay pangkaraniwan sa mga nagpapunta sa menopausal. So, ayan, hot flashes.
anytime pwede mangyari, di ba? Yes, anytime. So, be prepared lang. Kaya, di ba merong movie, si Sharon Cuneta ata yun, at saka si Robin Padilla, na meron siyang, yung age niya kasi doon is parang nasa transition period na menopause. May dala-dala siyang fan, hawak-hawak niyang ganyan kasi anytime parang init na init nga siya. So, yun yung sinasabing menopausal age. Kasi, pinapakita nila dun sa love story na yung age kasi nila, nagkita sila after how many years na classmates sila. Something, napunta tayo sa pelikula. Pero yung po yung kasing pinakikita lang na talagang nangyayari. Yung hot flashes na yan. So, ayan po. Ano pa ang ibang nararamdamang physical? Menstrual irregularities, no? So, mapapansin po ng babae na parang kumonti yung aking pagme-mens, or for other women naman po, parang dumadalas, tumatagal. So, nagkakaroon ng menstrual irregularities yung cycle ng babae. Kung dati po ay buwan-buwan, minsan lumalaktaw, hindi na po siya monthly, or minsan naman ang tagal. Dati 5 days lang, tapos ngayon parang lagpas 8 days na, lagpas 14 days na, nagme-mens pa rin. Tapos, dumadami rin yung flow or yung number of pads na ginagamit. Or kung millennial, yung menstrual cup, di ba? Bago na ngayon, yung menstrual cup. Nga, hindi ko na yan alam ngayon eh. Yun ang mga menstrual cup. Pero, yun yung ginagamit ngayon ng mga kabataan. Pero, doktora, dapat bang maalarma sila kapag biglang dumami yung menstruation nila? O kalmado pa rin? Pwede siyang parte talaga ng menopausal transition. Ano po, yung irregular menstrual cycles. Pero, mas mahalaga po na ikonsulta palagi sa inyong doktor or OBGYN kung anong changes po talaga sa menstrual cycles. Kung ito po ay dulot lang ng menopausal transition, then your OB can reassure you yung what to expect during this period. Meron din naman talagang organic reasons kung bakit magkakaroon ng pagkasira yung inyong regla. Yun dapat yung ma-rule out, no? Kunyari ba, merong mayoma ba yun? Hormonal imbalance na sila. Or hormonal imbalance. So, unless you rule those things out, and then ma-reassure ka ng doktor mo na there's nothing really to worry about, then maybe it's just part of your menopausal transition. Ayun. Kasi ang nakakatakot po yung mayoma. Opo. Kasi yun yung bukol, di ba? Opo. Na pwedeng ang symptoms din ay irregularities ng menstruation. Especially, mas marami yung flow ng dugo. At saka, mas tumatagal yung kanilang days of menstruation. Tama po. So, ayan po ha, meron na tayong hot flashes, meron tayong menstrual irregularities. Ano pa po ang ibang nararamdaman nila? Sleep disturbance. Hindi nakakatulog sa gabi. Oo. Yung sleep disturbance, kaakibat nun, irritability, mood swings, tapos forgetfulness. Ganun po talagang epekto siguro pag hindi nakakapagpahinga sa gabi. Diba kapag natulog ka, iba yung tulog talaga. Hindi yun binibilang lang ng haba, kundi yung quality. That's right. Kasi halimbawa natulog ka nga, ang haba naman ng tulog mo, pero para ka namang pagising-gising din, at saka mababaw yung tulog mo, in short, pagod ka pa rin pagising mo. Pero kapag sinabi nating maganda yung quality of your sleep, ay nakatulog ka talaga. Tapos, pag hindi, yan na. Totoo yan, Dr. Pijoy. Nagiging irritable kasi kulang sa tulog. Kulang sa pahinga. Kulang sa pahinga. Tapos, syempre, mga nanay pa yan. Maraming aasikasuhin. Stress na stress sila sa bahay. Paggising, dahil papasok ang anak, ipaghahanda naman. Tapos, kulang pa yung tulog. Ayan na, sabihin pa, nanay, nasa na yung sapatos ko? Para bang, nanay lang ba talaga nakakaalam ng lahat ng bagay sa bahay? Tama. Kasi, di ba, ikaw ang tanungan ng lahat ng bagay? Yes, lahat. Para bang kulang na lang, directory ba ako? Ayan. So, at saka, di ba, ang biruan nga natin kapag daw nagme-menopause ay masungit. So, ayan. Mayroon pong explanation. So, yung tulog, mahirap talagang gawin yan, pero nagagawa naman ng paraan. So, ayan. Ano pa po ang ibang
nararamdaman ng isang nasa transition period? Actually, yun na po yung common physical changes ng Ayan. ating katawan during the menopausal transition. Marami pong kaakibat yun. Iilan pa lang yung nabanggit natin. Pero during that transition, the woman may be exposed to other health factors like osteoporosis. Yun yung Ah, mahirap, sakit, osteoporosis. opo. Kasi Sakit sa ng- buto. Yes, that's right. Or Mhm. heart diseases, hypertension, and obesity. All because, the hormones that are responsible for the normal cycles are beginning to decline. Ayan. Mhm. So, yung pong actually, yung mga hormones natin sa katawan, the progesterone and estrogen, especially for the women, ay meron din namang benefits. Kasi 'di ba lagi sinasabi, ang hirap magme-mens, ang sakit, tapos irritable ka rin kasi iba yung pakiramdam, mainit din na nakaka-relate ang mga babae dyan. Relate, yes. Oo, ang hirap kasi kapag may mens, tapos hassle pa kapag sa damit, Mhm. 'di ba? Parang napaka-conscious natin matagusan. Yes. Ayan po. Talagang merong ding good benefits po ang ating menstruation. Yes, that's right. po. Example, nagiging protected po tayo sa That's right. hypertension That's right. and osteoporosis Yes, hanggat that's may right. menstruation ka. Tama. Kasi kapag nawala na siya, di ba, Dr. Pinjoy, malaki yung chance na magkaroon na ng osteoporosis. Mhm. Lumulutong na ang Yes. iyong good luck sa mga brittle bones. Yes, yeah. Pag ikaw ay nagsumba-sumba dyan, merong konting alam mo na, medyo tumutunog-tunog na. May sound. Oo, may sound na konting galaw mo, medyo may sumutunog na. At saka isa pa, ang hypertension talagang medyo tumataas na ang BP. So, That's right. i-appreciate pa rin natin ang menstruation. Kahit mahirap po buwan-buwan, pero it's a gift from God Yes, that's na right. para tayo ay maprotektahan dahil alam nga na maraming roles ang Tama po. kababaihan. Opo. At saka isa pa, ang ating menstruation, ang isa sa key factor para sa pagbubuntis. Mhm. Kung wala kang menstruation, paano ka Opo, magbubuntis? tama po At yun. syempre, kung wala kang matres, wala kang menstruation. True. So, kailangan muna yung mga prerequisites na yan. So, mabalik tayo, doktora. So, emotional. Ano ba ang mga nararamdamang pang-emotional ng isang nasa transition period? Tama po, Dr. Di ba na-mention po natin na 45 to 55 years old ang menopausal transition. Sa panahon na yon na sa buhay ng mga babae, maraming challenges na dumadating sa buhay niya. Nag-aalaga siya ng mga magulang niya na may edad na rin na senior citizen. Hindi po yun madali. Oo. Hindi po yun madali. Pangalawa, yung pamilya niya nag-shift na from yung mga anak niya, maliliit pa na nakadepende sa kanya. Pwedeng isa-isang umaalis na sa bahay dahil Oo. nag-aral sa college, Yeah. nag-asawa, nagsarili na ng pamilya. So, challenge din yun Oo. sa kanila. Or, dahil nga professional na-promote sa work. May bagong responsibility sa workplace. So, all of those can cause extra emotional challenges sa babae na hindi po natin sila may blame kung minsan ay talagang maiksi ang patience. Oo, kasi Apo, syempre stress opo. na rin. Mm. O tapos nagkakaroon na siya ng depression. Kasi, Tama po. 'di ba, dati kasama mo tong mga anak mo, biglang may kanya-kanya ng buhay, parang hindi ka na pinapansin. Matapos kang hanapan ng lahat ng bagay, Tama. mula ulo hanggang paa. Bigay kailangan. no? Oo, Grabe. tapos ikaw mag-aasikaso ng mga pagkain. Tapos, aalis sila para sa school ngayon, aalis na sila dahil may kanya-kanya silang buhay. Tama. So, syempre biglang all of a sudden, ang isang nanay nagiging mag-isa. Tama po. Tapos kung hindi pa naiintindihan yung nararamdaman niya ng asawa niya na supposed to be Yes. kasama niya. Opo. Minsan hindi siya sariling buhay. Yes. Yung asawa, di ba? Oo. So, idagdag pa natin to make things more complicated is kapag merong pang personal problem. Tama po yan. Yung marriage life. So, iba pa po yun. Huwag na muna natin pag-usapan dito yon kasi ibang topic naman po yun. Oo, So, tama. nasasabi lang natin na pandagdag na naman siya Yes. sa emotional burden ng isang babae. Tama po.
Oo, it really causes a strain sa relationships, lalo na ng mag-asawa po. Sana maunawaan po ng mga asawa yung pinagdadaanan po talaga ng babae. Hindi naman po ito sakit, talagang natural na pinagdadaanan po ito sa ganung edad ng mga kababaihan. Ayan, batiin muna natin si Nora Padilla Bursa is watching. And Alex Manso, good morning po, Binyan. Sabi rin ni Nora Padilla Bursa, good morning po, Dr. Glenn Fe, good morning. And sabi ni Suntech Printer and Computer Repair, isa siyang shop. Watching from Kanlalay po, shout out ng Suntech Printer and Computer Repair. So mga workers niya nakikinig. From Annie Karunungan Giko. Ganda po ng topic niyo, Dr. Glenn Fe. Marami po ako natututunan. Thank you. Salamat. Yan. Thank you po. So, keep on watching. Siguro nakaka-undergo na rin siya ng mga ganitong Relate. Nakaka-relate Taas ang siya. kamay, Arlene. Yung mga present na marites dyan. Bigla silang natahimik. Kasi nakikinig Oo sila nga, sa oo ating nga, parang, ngayon. oo nga. Oo nga, ganun yung nararamdaman ko. Kaya pala ganito. Ayan. So, meron po tayong mga emotional problems, like emotional na depression, anxiety. Pwede po yung ninenervyos bigla, 'di ba? Kasama rin 'yan sa transition. Ano pa ibang nararamdaman nila? Yun pong medyo sensitibo Oo. yung topic na to, no, syempre because yung hormones responsible for the woman ay nagde-decline na, so yung need for intimacy ay bumaba. Doktora, because so, it becomes painful, no? Masakit yung intimacy. Yung mga kalalakihan ating mga mister naman, intindihin rin yung kababaihan na bakit medyo ayaw ni misis, Yes, so, no? Kasi nga may nararamdaman siya na masakit. So, ikaw ba naman pilitin ka, masasaktan ka talaga, Masakit no? po. Sabi nga alala ko si Doc Alex kapag yung ayaw Doc makinig Alex. natin. Batiin natin si Doc Alex, Hi, Doc na Alex. presidente ng Santa Rosa Medical Society. Pag ayaw nating makinig sa kanyang meeting, kung ayaw niyong makinig, o ayaw masaktan. Ayan. So, alala ko lang na kailangan intindihin natin. That's right. So, first, ang unang iintindi sa ating mga misis ay ang mister. Tama po yun. So, huwag kayong mag-alala. May solusyon tayo dyan. Aabangan nyo yung solusyon para dyan. So, sinasabi lang natin na medyo nagkakaroon na ng dryness. Dryness, Oo. that's right. Nagkaka-dryness na ang mga kababaihan. Kaya po, minsan, nagkakaroon din sila ng mga infections. Yes, that's right. Ayan. At saka, medyo, doktora, di ba, minsan nakakaramdam sila na makati-kati na yung kanilang private That's right. part. At ako po bilang dermatologist, sa sinasabi ko dyan, huwag pong gagamit ng sabon. Okay? Huwag pong gagamit ng sabon sa paglilinis ng inyong private part kasi po ang pH ng sabon ay alkali or basic po at o kaya neutral. Ayaw po natin ng ganon. Kasi more po siyang, akala nyo nalinis nyo siya, hindi po. The more po siyang nadadry at natural po ang reproductive flora ng isang kababaihan ay medyo moist. Tama po That's tayo, right. no? Medyo, sabi nga doon sa commercial hindi ko lang babanggitin bawal. Yung rose, example niya yung rose, 'di ba? Kapag po nadadry na siya, ay syempre naglulukot-lukot na siya. So, it needs moisturizer. At ang kailangan po dyan ay yung talagang feminine wash natin. Dahil po, ang pH noon ay slightly acidic. So, para po kayo makaiwas sa pangangate, sa mga irritations, ay huwag kayong gagamit ng bar soaps. Yan. Yung panligo nyo sa katawan, lalo na yung mga whitening soaps nyo dyan, napakataas ng pH niyan. Hindi po yan Gamitin doon. dapat gamitin doon. Hahapdi po yan. Tama, di ba? At saka po, mas magkakaroon ng mas maraming problema. So, and iwasan din po, doktora, na, di ba, yung frequent washing. Frequent, oo. Masama din po yung frequent washing kasi po talagang ang ating
private part po ng kababa has a natural cleansing system. Kahit po water lang, clean water, and then if you have feminine wash with you can use it. Pero actually, our body has an own way of cleaning itself. Oo. So, no need to use yung mga scented na washes, scented wipes. Oo. Hindi naman po kailangan, po. Ayan, lalo na yung mga tissue din na ginagamit natin. Minsan masyadong may perfume pa. Yeah. Mas makaka-irritate pa po siya. Mm-mm. Tsaka, wag po rin yung frequent na hugas ng hugas kasi po ay nai-irritate po talaga. So, and also, doktora, yung pag gumagamit ng mga suka. Oh my gosh, Diba? Yan yun. Ano po bang imamarinate? Ayun nga, parang iluluto nyo ba? O yun nga eh. Parang adobo ba siya? Ano ba ang iluluto? So, hindi po dapat yung mga suka. Yung sasabihin, gamitan ng apple cider vinegar o kaya sukang puti. Sukang paumbong. Please po, wag na pong gamitin. Ayan po, straight from the OBGYN. Kailangan po bang gumamit ng suka sa paglilinis? No, wag po sana. Clean water po, tapos personal hygiene, how you wipe your private area when you use the tissue. Front to back po ang pag-wipe, hindi po yung Hindi likod, yung gano'n. likod. Oo. Ayan ha, i-clear natin yan. Kasi may tissue ka nga. Oo. Pero mali naman. Oh my gosh! Diba? Oo. So, paano po? Hindi man po sabihin natin sensitive, pero i-explain po natin ng makamasa. Kahit po mga bata na Dapat babae, tinuturuan, kailangan turuan yes. na natin sila. Kasi po, it can cause UTI. Okay, so paano? May tissue ka? Paano ka magwa-wipe? Nakaupo ka? Hindi po from baba paakyat. Opo. Diba? Ganun eh. Mali po yun. Hindi, Opo. mali po yung paakyat from para kang kumuha lang ng ganun eh, no? Hindi po, ang dapat na pagwawash ay from sa ibabaw, Palikod. Palikod. Tama po. ayun, Palikod. malinaw po ha, pababa, hindi paakyat. Tama. Yan. So, ang ating mga batang babae, turuan na rin po ng tamang pagpunas na using the tissue papers. Yung iba naman, dampi-dampi. Eh di ganun din yun. Yung dumi, itinikit mo lang ng Opo. Tsaka yung tinikit. tissue, pag winipe nyo, wag nyo nang itupi. Tapos, kunyari, tissue, tapos itutupi pa, tapos i-wipe ulit. Oo. No, just, pag after wiping, discard na po. Oo, tapon na yon, no? Tapos don't forget to wash your Yes, wash your hands. hands. Baka naman makalimutan. So, ayan po ha. Tama po. At meron pa rin kasing mga nabibili na mga wipes na pang babae. Mhm. So, advisable pa rin po ba yan? If you follow the package instruction on how to use it, yun nga po yung proper wiping na tinuro ni Doktora, and then just discard it after using. Do not Tapon really, na. yes, opo. Yes, tama po yun. So, ayan ha, malinaw po tayo. Dahil maraming nagkakamali sa pagpunas. Sasabihin Tama. lang, bakit ganon? Malinis Malinis naman naman, ako. pero paulit-ulit yung infection. Yes, paulit-ulit ang UTI, paulit-ulit na nagkakaroon ng irritations. It's because of yung pala, pagpupunas Mali. Yung lang. technique lang yun. Oo, so ayan. So, doktora, ano pa yung iba nating napapansin sa mga nasa transition period? Aside from their dryness, ano pa, yung their dryness, nagkakaroon pa rin sila ng mga fungal infections, ano? Fungal Oo. infections. Tama po, oo. Kasi yung iba, tumataas din yung sugar. Yes. Yes. oo. So, kapag po yung, di ba, edad na ganyan, 45 to 55 medyo, dyan na, nagsisimula yung nabanggit ni Doktora kanina na obesity. Tama, opo. Oo. So, bantayan nyo po yung mga batok nyo, yung mga kilikili nyo, mga leeg nyo, singit, kapag nangingitim po yan, ay ibig sabihin magbawas-bawas na kayo ng sugars. Sugar, tama Kasi po, it is a cause ng acanthosis nigricans, which means may insulin resistance. So, the possibility po na magkaroon kayo ng fungal infection, napakataas. At saka, doktora, paano pa yung lalo na yung mga may polycystic, no? Nagkakaroon din sila ng diabetes. Yes, tama po. Kasi po,
yung polycystic ovarian syndrome, complex siya, no? Hindi lang siya dun sa menstrual part nagkakaroon ng problema. Marami siyang kakabit na metabolic problems, diabetes, hypertension, obesity. So, unless if you are going to fix or control just one aspect of it, maiiwan mo yung ibang problema. Which is, Ayan. it will not just be a problem sa earlier parts of life, like 20, 30 years old. Ang epekto po nun, doktora, hanggang 50 to 60. Ayan. So, Opo. 50 to 60 talaga naman, hindi ka iiwanan ng iyong menstruation. So, ayan po ha. Nalaman natin ang mga physical. Unang-una, yung pinaka-common na lang po ay yung hot That's flashes, right. na init ka. Pero doktora, merong iba, parang giniginaw daw. Siguro it's just a response after the very hot sensation. Oo. Then, because na-dissipate na yung heat, no? Mhm. Nagawa na ng response ng katawan yung mainit. Ang susunod is you feel shivering. Oo, Opo. parang kang giniginaw ka na, kinikilig-kilig ka naman kasi giniginaw ka naman. So, it's normal ha, wag po kayong maaalarma. Tapos, nabanggit rin natin yung kanilang pagtulog na Mhm. di-disrupt. And then, nagkakaroon din ng hormonal imbalance. Yung menstruation nyo, dati mahaba, biglang maigsi, umahaba, o kaya nawawala. Parang, hello, nasaan ka na? Nag-miss period, akala buntis na. Yung pala ay, that's part, pag nag-pregnancy test, pwede pa rin magbuntis Pwede pa yung rin. ganyang Opo, edad doktora. ha. Kaya, be careful, hindi common na sa transition period ay, Opo, tama yun, di doktora. ba, Oo. sasabihin, hindi, kaya lang siguro ako nawala ng mens kasi malapit na ako mag-menopause. I-define Hindi natin po. yung no? Yung menopause po talaga, the period of menopause is 1 year na walang regla. 1 year po yun hindi ibig sabihin, kunyari within a span of 1 year, nagkaroon ka pa ng mens in 6 months. So, hindi pa yun menopause. Maybe you're in the transition period, pero not yet menopause per se. So, during that period na dumadala or dumadalas, there is still a risk of pregnancy, ha? Meron pa rin siyang risk. So, hanggat meron ka pa kahit gapatak na Konti. menstruation, pwede ka pa rin magbuntis. Ayan ha, kasi Mag-iingat. mag-iingat pa rin sa mga nagpa-family planning. Kasi po, syempre, isa pa rin dyan factor is habang tumatanda tayo, mas malaki yung risk ng difficult pregnancy. Yes, that's Diba? right. Oo. So, kakaiwas po para sa nanay, maternal, and sa child. Kasi, yung risk din na merong abnormalities habang nagkakaedad ang nanay sa pagbubuntis ay mas malaki rin ang risk factor na may abnormalities ang bata. That's right. So, Dr. yan. Para ma-save po natin ang bata at ang Mother nanay. and So, child. That's right. may maternal and child tayo, di ba? Yes, Maternal that's and child health. So, ayan po. So, naku, doktora, isa pang factor. Eto, lagi raw nag-headache. Headache, oo. Malamang po ang reason ng headache ay yung kulang sa tulog talaga Kulang sa pahinga, tapos yung sleep disturbance, and then mood swings and irritability. I think factor siya why there are headaches during that transition. Tsaka, isa pa yung hormonal imbalance. Tsaka, di ba, doktora, pag magme-mens naman talaga, andyan yung masakit ang dibdib, masakit ang puson, masakit ang balakang. Actually, lahat sumakit Lahat na hindi na maintindihan. Andyan yung nahihilo, andyan din yung may mga amoy na ayaw. Di ba? Kasi nga, nasa transition period, yung hormones natin, paggulo-gulo, Yes, di ba? tama. Medyo nagkakagulo-gulo sila, kaya meron ka ring sintomas na kakaiba. Minsan ayaw mo ng amoy ng deodorant ng asawa mo. Or yung asawa mo ayaw mo talaga ng amoy. Yung parang ganyan. So, parang ka naglilihi rin, no, doktora? There's a possibility rin na mangyari po yun. So, kaya nagiging masungit. So, intindihin po natin, mahirap din kaya yung pinagdadaanan ng mga Opo. ganyan. Tapos, gusto man nilang maging masaya, minsan, meron na akong mga pasyente nagkukwento, bigla na lang silang naiiyak. Di ba? May ganun po talaga, doktor, ang factor, no? Depression, anxiety, because nga po brought about by the decline do sa hormones ng babae. And of course, changes sa buhay niya katulad ng mga nabanggit natin kanina.
Tapos, at saka, may problema pa siya. Siyempre, anong kakainin, saan gagastusin, yung mga ganyang factors. So, hayaan nyo na lang siya mag-Zumba. Kasi talagang totoo naman nakaka-relax at isa pa, nalilibang din yung mental health niya ron. Hindi lamang yung physical. Kasi nga, mayroon siyang group of friends na nakakaintindi. Ayan na, magkukwentuhan na sila maya-maya lang. Uy, narinig mo ba yun? Sabi, normal lang daw yan. O, ganyan. It's important po, Doktor, to find your group who can support you, Yeah. no? Na ito yung nararamdaman ko, ikaw rin, ikaw din ba? Ganon. Oo. Kasi nga po, kapag po you find someone to confide to, na nauunawaan ka, yung release of emotions and you feel relieved ba? Yeah, lalo pa at pareho kayo ng nararamdamang physical. Tama. Dahil magkaedad kayo, nasa age group kayo na ganun. Oo. So, relate na relate sila sa atin. Opo. Sa mga mommies po na, or kahit hindi mommies po na nandun na sa menopausal transition, look at the brighter side po, no? It's not all rains and clouds, you know. This is a time for you to do for yourself na may oras ka para gawin yung mga interests mo. Kasi yung mga anak mo, graduate na. Oo. Minsan, marami ka ng oras din para sa sarili mo din, Oo, di ba? pwede yan. Yun nga, yung Zumba, Oo. or pwedeng mga farming, urban farming. Oo, ano pa ba? usong-uso. At saka, hindi na uso ngayon kasi ngayon cross-stitch, medyo naglalabuan na yung mga mata eh. Oh. Yan. So, pero, marami na ngayon nagbe-bake. Yes, baking. Yes, baking. That's right. Oo. Pero speaking of baking, ako doktora, isa pa ring factor bakit bigla raw silang hindi makontrol ang pagtaba? Oo. Ayan. That's right. Because as the hormones decline, the metabolism slows down. So, kung yung bata tayo, kahit anong kain natin, no? Parang walang weight gain. Oo. Pag tayo nagkakaedad na, dumabagal yung metabolism. Parang kahit konti lang yung kainin. Oo, nandyan. Andiyan na parang sabi nga nila, tininigan ko lang, iniisip ko lang, bakit parang tumaba na ako? Yes, Ayan. that's right. Oo. So, ayan po ay part ng metabolism natin at kasama na rin dyan ang hormones. Tama po. So, ayan. So, doktora, bigyan naman natin sila ng mga tips, yung mga kasagutan Yes, at that's mga right. pwedeng gawin. Halimbawa, ang question kasi is, paano daw sa kanilang asawa kasi pinag-aawayan nga nila yan. So, ano bang pwedeng gawin para mawala yung dryness? Dryness. Oo. Opo. Of course, the conventional way to treat menopause is by hormones but it's not for everyone, no? You can discuss hormone replacement therapy with your obstetrician gynecologist more in depth kasi may assessment siya before you go into it. Pero on a personal note, kung ano pwede mong gawin sa personal, there are personal lubricants that you can use. Maraming plant-based or organic lubricants that you can use para ma-relieve yung dryness. So, eto naman ay available sa mga pharmacy. Yes, sa mga pharmacy. So, huwag kayong po. mahiyang bumili. Opo, wag mahiya. Oo. Opo. Kung yung condom nga, nabibili nyo ng ganun, lalo pa yung lubricant. So, Opo. marami pong gamit yung lubricant. Even sa pag-ultrasound, doktora, Yes, diba? opo. Ginagamit natin yan. So, ayun po, una, you could have your personal lubricants. Huwag pong mag-eksperimento ng mga oils. Opo, wag. Oh. You always, tama po ba dermatology, no? Water-based are always best. Huwag po gagamit ng mga baby oil, ha? Opo. Kasi po, mas my gosh. ma-irritate and can cause fungal infection of the vaginal area kapag po baby oil ang Opo, ginamit. masakit po. Oo, tsaka, at tsaka po kailangan it's a water-based, meron man pong nabibili niyan. So, wag din po yung iba kasi petroleum jelly. Hindi rin po pwede yung Opo. petroleum jelly, okay? Kasi po sila ay mga petrolatum, which is para kayo naglagay ng isang, ano ba yung, bawal sabihin yung brand Yung kapag may masakit sa inyo, na mga ilalagay nyo sa sipon, sa ubo, yan po, liniments. Oo, parang ganun din yung base ng isang balm ng petroleum. So, wag po yan. And then, doktora, paano pwedeng ma-relieve sila of those hot flashes nila? Opo. Of course, may natural ways to deal with menopausal transition, no? Sa mga pagkain, marami, common mga soy,
yung mga Yan, nuts. Nuts, pwede Ano kumain. pa? Mga flax seeds, sesame seeds. Actually, mga kinakain nating legumes, di ba? Tuwing Friday, kumakain tayo na. Oo. Yung mga pagkain or phytoestrogens ay pwedeng mamimik or gayahin yung epekto ng estrogen sa katawan natin. So, natural way Natural is the way. pagkain. So, flaxseed, maghanap kayo flaxseed. Ano po siya? Para siyang mga Maliliit na opo. seeds. Yung sesame. Yan, Sesame seeds, mas familiar sesame naman seeds. Oo, lahat. mas familiar dyan. Ano pa bang pwedeng? Mga prutas, Oo. mango, strawberries, yung mga prunes. Yan. Oo, yun, matataas po ang phytoestrogens nun, mga lignans, isoflavones, na makakatulong po sa hot flashes, no, na nararamdaman ng mga kababaihan. Paano kung you don't like those kind of foods? Marami, pwede mo pang i-modify yung lifestyle mo. You wear loose clothes, hindi yung mga fitting. Oo. Tapos, you drink water para ma-hydrate. Hydration Yung pa rin. fanning. Oo. Yung fan Di ba, yourself. uso ngayon nga, doktora, Yun. yung, di ba, merong nakalagay na ganyan, tapos may fan. Mm-mm. O yan, oo, kaya may hawak ka ng Nakita ko yun. fan. Nakala ko kung ano, parang may bumubong. Oo, yung gold na Oo. hangin. O kaya yung mga fan na handheld. Handheld, tama. Hindi na abaniko. Opo. Kasi na abaniko. So ngayon, ano na daw kasi, modern na. Mm-mm. So ayan po, pwede rin kapag nasa bahay kayo talaga nag-hot flashes, you could put ice pack. Tama Ayan, po. mag-ice Opo. pack po kayo. So makaka-relieve. Mm-mm. Tandaan nyo naman na it's just transition, 30 seconds to 1 minute lang po yan. Mm-mm. Then mawawala na, susunod giginawin kayo, o then mag-cover naman kayo. So, Tapos ganun yun pa, lang. Doktora, you control your respiration. Magpanik. Wag ganon. You control your respiration. Control your breathing. Inhale. Tapos exhale Exhale. slowly. Ayan nga pinag-uusapan namin kanina ni Dr. May Oh, sinishare ako, diba? yes. Na para sa ikakatahimik ng mundo. Kasi syempre kami mga doktor talaga naman ang mga ang mga telepono hanggang madaling araw Yes, nagtatawagan, true. ganyan. So, ang ginagawa ko, kinuwento ko nga, may inaaral ako sa parang meditation. Mhm. Nagbabasa muna ako ng Word of God, parang a That's- verse of the that's very Bible. nice. And Oo. then, yun yung iisipin ko na ano ba yung mga kagandahan na binibigay nito sa aking buhay. You meditate on it. And then, inhale, exhale. Tapos, ganun lang. Pag nag-inhale po tayo, inhale, bilang kayo, 1, 2, 3, 4, exhale 6 Exhale, times. that's right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas mahaba exhale. Opo. Isipin nyo kapag nag-inhale kayo, in-inhale nyo lahat ng magandang bagay. In-exhale nyo lahat ng pangit na bagay. Mhm. Yon. So, dahan-dahan lang po, wag sunod-sunod kasi otherwise, magkakaroon kayo ng hyperventilation syndrome. Yung mga kamay nyo titikom na Titigas, ganon. oo. Tapos, sasabihin nyo, naninigas na kayo. Oo. So, yun po yung cause nun. It is also isang simptomas ng panic attack. Maganda yung suggestion mo, Doktora, no? Food for the body and then food for the soul. Yan, totoo yon. So, kailangan kasi hanapan din natin at isama pa natin ang social. Mhm. So, andyan ang ating circle of friends, circle of marites, na sana positive na marites. Opo. At hindi yung pag-uusapan yung kapitbahay ni kapitbahay. At pag-sharean kayo ng mga recipes ng mga inyong nararamdaman upang alleviate naman yung mga emotions at saka isama nyo sa mga Zumba. That's right. Ayan. So, may physical na, emotional, spiritual, lahat po ng aspeto ay Yes, kailangan that's right. nating i-touch talaga. At this menopausal transition is just a phase of Face, life. opo. Dadaan at dadaan po siya unless ayaw nyo na, tigilan na. Naku, mas mahirap naman po yun. Opo. Tumigil na ang buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Hindi lang po kayo ang nag-iisang nakakaramdam niyan, kundi marami pang mga nandyan lang na tahimik pero nakakaranas ng mga menopausal syndrome. Kaya sana, Doktora, yung most important takeaway point, no, from our conversation is sana treat menopause not as a disease, not as a disorder, but just a phase of your life. Okay? Everyone na babae, pagdaraanan po talaga siya. Hindi siya sakit. Hindi siya pwedeng hindi pagdaanan katulad ng menstruation. Hindi mo mapipigil ang menstruation, hindi mo rin mapipigil na mawala siya. Parang panganganak lang yan. Yung panganganak, hindi po siya emergency. Kasi alam mong manganganak ka eventually Unless lang wala pa sa tamang panahon. Yung panganganak mo, that is the emergency. Pero po, yung sasabihin na
eto sa mga ospital, emergency po kasi nanganak kaya wala po kaming pera. Naku, meron kang ilang buwan na pag-iipon. Yun po yung sinasabi nating not an emergency. Pero emergency, ibig sabihin, madali ang pong kailangan yung attention natin, paanakin natin. Pero yung sinasabi ko pong not an emergency, dahil binigyan ka ng panahon para mag-ipon at maghanda Tama po. ng iyong physical, emotional, financial, Tama. no? Na That's ikaw right. ay may gagastusan. Tama po, Yan po Doktora. yun. That's right. Diba? Yes, very good. Tama, yan. So, Doktora, ano pa ang ating ma-share na mga tips sa ating mga kababaihan? Nabanggit na rin natin yung huwag gagamit ng sabon. Mhm. So, isa pa ako, Doktora, share ko sa mga nagme-menopause, melasma. Lagi Ay, silang dito. nagkakaroon ng sa mukha. So, yan po ay actually mula nung kabataan nyo or gumamit ng mga oral contraceptive pills Mhm. kasi the hormones itself can create ng melasma. Tapos yung mga pinahid na kung ano-ano sa mukha, ngayon lang siya magmamanifest because of the sun exposure. Mhm. So, kailangan, Doktora, diba, pag nagme-menopause, feel beautiful pa rin. Yes. Oo, kailangan yan. So, andyan yung hydration, Yes. kumain ng maraming mga fruits Mhm. and nuts, Mhm. and pagandahin mo yung sarili mo. Paano? Stay active. Stay active. active, Positive oo. lang yung buhay, wag sa COVID positive. So, ayan. So, kailangan lang po always use sunblock and wag pa yung mag-experiment na mga ipapahid nyo sa mukha nyo. Kasi po, minsan akala nyo mas puputi kayo. Yung mga instant na puputi in 7 Mhm. days, that's not true. Mhm. And Mhm. Mas lalo pong magkakapekas-pekas kayo sa mukha. Oo. Kasi, Doktora, dyan din pumapasok ang age spots. Yes. Di ba yung opo. sa mga kamay, sa mga ganyan po, mahirap po talagang maiwasan na siya. Basta mag-sunblock na lang po kayo para ma-minimize natin, pero it's just a phase of life. That's part. Sabi nga ay, mga marka yan na iyong pagkaedad. Mhm. Mas maganda yung umidad ka Yes. kaysa sa hindi umidad. Opo. O yan. So, Doktora, ang bilis ng ating oras. Naku, meron ka pa bang ibibigay na mga tips or take-home message sa kanila? Blessing po ang pagiging babae, no? Enjoy womanhood, no? Ang pagiging babae ay blessing sa Panginoon dahil tayo po lang ang may kakayahan to bring forth life into this world. Oo. So, cherish womanhood. Menopause is not an illness. Hindi siya sakit, okay? You can do food, phytoestrogen to deal with the symptoms, ma-alleviate o mabawasan yung mga sintomas, or just remain positive, be active, maghanap po ng activities to refocus your mind, to refocus your emotions into the positive outlook of life. Masaya pong maging babae. Yan, dagdagan ko lang, Doktora, about the obesity kasi talagang mahirapan ng paliitin yung katawan once na nag-start ka sa menopausal. So, andyan na sila, nako-conscious na sila, bakit may ganito na ako mga fats. So, ang pwede po natin gawin is tamang diet, exercise, at saka kumain naman po. Huwag naman Tama. sinabing huwag kumain. Just the quality of food, what kind of food, kasi it's a nutrition month, ngayong July pa rin. That's So, right. ano yung tamang foods na kinakain? It's the quality and yung quantity. So, quantity means the number of foods and the quality is anong klase ng pagkain. That's right. So, ayan po ha. Doktora, kailan at saan po ang inyong mga clinics? Saan kayo matatagpuan? Kasi pag po kayo may katanungan ukol sa inyong menstruation or kailangan nyo na sa pagbubuntis, anything about pangkababaihan po, ang hahanapin po ay mga obstetrician, gynecologist. That's right po. Yeah. Po. Ang malapit po sa Binyan, no, UniHealth Southwoods po ako. Tuesday and Thursday po hapon, 3 to 5. Sabado po umaga, 8:30 to 11. Sa ibang araw, medyo malayo na, Doktora. Kabuyaw area It's na po. okay. Abot pa rin tayo ng Kabuyaw. Pag Tuesday and Saturday po ng tanghali, nasa Holy Rosary of Cabuyao, then MWF in the morning, Global Medical Center of Laguna po.
Ayan, Thank you. maraming salamat po, Doktora Patricia Joy Isang Perez karangalan Torio. po. Opo. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo dito sa Maraming salamat aming din show po. sa Bantay Kalusugan. So next time ulit mag-uusap pa tayo ng mga Oo. tungkol sa kababaihan. No problem, At sabihin nyo Doktora. lamang kung meron kayong mga topics na gustong pag-usapan ukol sa kababaihan. Ako may mga humabol na messages. So, sabi ni Naval Felicitas, good morning po, Doktora. At sa guest mo po, God bless po. God bless too. Peace be Ayan. with you, everyone. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli, bantayan po natin ang ating kalusugan. At nagpapasalamat pa rin talaga ako kay Dr. Pinoy. Ay, walang problema. Kasi napakaraming binigay na informations. At talagang siya ay isang tagabantay ng ating kalusugan. OB-GYN at your service. Service. Ayan po. Bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.